Binibining Lin. Binibining Lin. Sino ang napili mong nobyo? Sino? Hindi ba halata? Si Binibining Lin ay matagal nang umiibig kay Liam. Hindi naman siguro si Aiden, di ba? Siya at si Binibining Lin ay nag-aaway sa tuwing magkikita. Anong karapatan mong pagdudahan ang desisyon ni Binibining Lin? Mag-report ka para sa parusa mamaya. Aiden, isa ka lang namang ampo na anak. Lagi ka lang umaasa sa munting kapangyarihan na nasa iyong mga kamay para magmalaki. Kaya naman hindi ka gusto ni Stella. Ang punto ngayong araw ay pumili ng isang nobyo, di ba? Bakit tayo naliligaw sa usapan? Ang taong aking pinili ay... Sino pa ba? Stella, kung babawasan mo lang ang iyong ugaling prinsesa na spoiled, baka pwede pa kitang pakasalan. Ang yabang mo naman. Gusto kong makita ang mukha mo kapag nalaman mong hindi kita pinili. Ang napili kong lalaki ay ihahayag sa piging ng kasal sa loob ng 7 araw. Dapat nandyan kayong lahat. Binibining Lin, bakit ang misteryosa mo sa amin? Para magkaroon ng respeto sa pamilya, kailangan mong itago ang iyong mga card. Naglalaro lang. Stella, handa na ang hapunan. Noong nakaraang buhay ko, hindi ko alam kung gaano ako nagdusa ng palihim dahil sa taong itong 2 mukha. Sa pangalawang pagkakataon sa buhay, Liam, Chloe, hindi ko hahayaang makalusot kayong dalawa. Stella, alam kong hindi mo talaga ako gusto. Stella. Aiden. Stella, nagpapakabait lang si Chloe, nagdala ng lugaw, at itinulak mo lang, siya sa hagdan, talagang mabagsik ka. Liam, huwag mong sisihin si Stella. Ako, nawalan lang ako ng balanse. Chloe, halika rito. Ako, si Stella Lin, paninindigan ko ang ginawa ko. Liam, ito ang ginawa ko. Stella, kung magpapatuloy ka sa iyong ugaling prinsesa na spoiled, sa loob ng 7 araw, ikakansela ko ang kasal. Bahala ka. Libre ka ba sa isang araw? Sumama ka sa akin sa subasta, pwede ba? Naalala ko, may brilyante, na sakto para sa singsing sa kasal. Ang mga bagay na ganyan, mas magandang gawin kasama ang lalaking ikakasal. Pass muna ako. Dati, sobrang nag-aalala ka sa kaligtasan ko. Hindi mo ako pinapalabas. Ngayon, okay lang sa'yo na mag-isa akong pumunta sa mapanganib na lugar tulad ng subasta. Aiden, sigurado ka talagang okay lang sa'yo na mag-isa akong pumunta? Aiden, sa araw ng kasal ko, dapat nandyan ka ng maaga, gets mo? Sigurado ka ba talaga na gusto mong pakasalan si Liam? Hindi siya mabuting tao. Bakit ba akala ng lahat, si Liam ang pipiliin ko? Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha ni Aiden. Pag nalaman niyang siya ang pinili ko, walang katumbas na halaga. Eddie, Aiden, hindi ko pa sasabihin sa'yo ngayon, na ikaw ang lalaking ikakasal. Stella, ang coincidence, nandito ka rin para sa subasta. Para sa huling brilyanteng yon, ang showstopper din. Ang showstopper. Ang sarap siguro. May pera at kapangyarihan ka. Hindi tulad ko. Masaya na ko kahit makita lang yung brilyante at pagmasdan mula sa malayo. Chloe, sabi ko sa'yo, kahit anong gusto mo, bibilhin ko yan para sa'yo. Ilabas na lang nila yung brilyante ngayon, at simulan na ang subasta, nagmamadali kami. Liam, nasabi ko ba, na gusto ko yung brilyanteng yun? Hindi ko na kailangang tingnan, na ang brilyanteng ito, ay para sa singsing sa kasal. Sa akin pa rin naman yan mapupunta. Stella, pumayag na ko na pakasalan ka, brilyante lang yan. Hindi mo ba pwedeng ipaubaya kay Chloe yan? Ganon ka ba kasigurado sa sarili mo? Nasa huli, ikaw ang pakakasalan ko. Ang brilyanteng ito, galing mismo sa mga minahan sa timog, na may linaw na kapantay ng mga hiyas ng korona. Panimulang tawad, $2 milyong. 4 na milyong dolyar.
Gusto mo talaga ng husto, ang brilyanteng ito. Nag-aalala lang ako na baka ayaw pakasalan ng magiging asawa ko. Kaya, naisip kong bilhin itong pinakamahal na singsing sa kasal para mapasuyo siya. Mukhang si Stella ay determinado talagang pakasalan si Liam. Tama ka dyan. Si Liam ay bata pa at may talino. Maaari siyang maging susunod na Master Lin. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Liam, gusto ko talagang makita ang singsing na brilyante ngayon. Chloe, pwede bang tumigil ka sa pagpapantasya tungkol sa mga bagay na hindi sayo? Stella, ano ang ibig mong sabihin dyan? Noong huli mong itulak si Chloe, pababa ng hagdan, hindi pa kita napapatawad. Mas mabuting ibigay mo na ang brilyante kay Chloe ngayon din. At pagkatapos ay lumuhad ka at humingi ng tawad. Panaginip lang yan. Liam, talagang hindi ko ibibigay sa'yo ang brilyante. Kung gusto mo, ikaw ang magbayad. 6 na milyong dolyar ang tawad ko. Ang brilyante ay nabenta kay Ginoong Shen. Kukunin ko ang brilyanteng ito para kay Chloe. Stella Lynn, pagkatapos nating ikasal, huwag mo na akong kausapin ng ganyan. Kung hindi, kapag naman ako na ang negosyo ng pamilya, pagsisisihan mo. Stella Lynn, nababaliw ka na ba? Kailangan mong malaman ang lugar mo. Ikaw ay isa lamang sa mga pinalaki ng pamilya ko. Liam, masakit ba ng husto? Huwag kang magalit kay Stella. Ang singsing na may brilyante ay ayaw ko. Ang bait-bait mo, Chloe. Nasaan ang brilyante? Iabot mo, tapos aalis na tayo rito. Ginoo, ang card na ito ay hindi makakapagproseso ng kahit isang sentimo. Imposible yan. Mali ka siguro. Ito ay isang unlimited global black card. Stella Lynn, may kinalaman ka ba rito? Hindi siya makakabayad. 6 na milyong dolyar. Akin na ang brilyante. I charge mo sa card ko. Alam kong ikaw ito, Stella Lynn, ang pera na pinaghirapan ko ng buong buhay sa mga misyon. Anong karapatan mong i-freeze ang card ko? Nag-aasta ka pa rin parang bata. Kaya ginagamit mo lang pala ako para galitin si Liam. Pinagpagyerin mo ng husto ang mga misyon, Liam. Pero kung hindi ako nagpadala ng mga tao para tulungan ka, mabibigo ka sa bawat pagkakataon. Sa buhay na ito, gusto kong makita kung paano mo pamamahalaan na panatilihin ang iyong maluwang pamumuhay nang walang aking mga lihim na tulong. Huwag mong subukang i-charge yan. May apartment ako sa downtown. Mapapatunayan ko ang aking mga ari-arian. Ang brilyanteng ito ay makukuha ko. Liam, ikaw. Ang pagbibida. Ituring mo ito bilang regalo sa kasal para sa'yo at kay Liam. Binibining Lynn. Maligayang bati sa iyong kasal. Aiden. Aiden. Sa araw ng aking kasal, kailangan nandoon ka. Naiintindihan mo. Chloe, huwag kang malungkot. Kapag napangasawa ko na si Stella Lynn, ang buong pamilya Lynn, at lahat ng gusto ko ay magiging akin. Pero sa hinaharap, paano kung hindi na ako mahalin ni Liam? Oh, Chloe. Mula nang iligtas mo ako 10 taon na ang nakalipas, nakatitiyak na ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Iniligtas kita. Pinatay mo ang buong pamilya ko. Mabuti pang manalangin ka na manatili akong mabait at hindi maghayganti. Tumigil ka. Hindi ako ang nagligtas kay Liam. Si Stella Lynn pala ang lahat ng panahon. Anong nangyari? Palaging mamahalin ni Chloe si Liam. Sige, mali ako. Basta't hayaan mo akong mabuhay ng maganda. Bilang ang reyna ng kadiliman, gagawin ko ang lahat. Dalawampung taon kang pinalaki ng pamilya Lynn.
At naglakas loob ka pang sumalungat kay Stella? Master Lin. Hindi ako sumasalungat kay Stella. Gusto ko lang, bilhin ang brilyanteng iyon para kay Chloe. Hindi ba't kayo ni Stella ay mabait din kay Chloe noon? Master Lin. Liam Shen, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Maging ang pagkuha sa iyo upang maging bodyguard ni Stella o ang pag-ampon kay Chloe bilang aking ampon na anak na babae. Lahat iyon ay dahil gusto kayong dalawa ni Stella. Kung hindi dahil kay Stella, wala kayong dalawa. Aba, nasabihan ka ng tatay ko, ano? Kapag tapos na ang piging ng kasal, ako na ang magiging tunay mong asawa. Pagdating ng panahong iyon tungkol sa iyo at kay Master Lin, wala akong patatawarin sa inyong dalawa. Sinabi ni Master Lin, sa piging ng kasal ni Stella, na i-anunsyo niya ang magiging kahalili. Hindi sapat ang pag-asa lamang kay Liam. Hindi, kailangan kong ako mismo ang kumilos. Chloe. 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 Anong nangyari, Chloe? Liam. Noong araw ng subasta, sa tingin ko ay may inilagay si Binibining Lin. Sa aking, pagkatapos naming umuwi, nagkaroon ako ng pantal sa buong katawan. Liam, sinisiraan ba ako ni Binibining Lin? Ang Stella Lin na yon ay isang mapanirang babae. Stella, kapag patay ka na, saka lang tunay na mapapasa kay Liam ang posisyon ng kahalili ng sindikato. Liam, huwag mo akong bigin. Gaya ng inaasahan kay Liam, ang brilyanteng napanalunan niya sa pagbibida ay talagang maganda. Stella Lin. Liam Shen, sino ang nagpapasok sa iyo? Sa subasta, anong gamot ang ibinigay mo kay Chloe? Makinig ka. Kung hindi mo siya gagamutin ngayon, hindi ka makakaalis ng buo dito. Sinisikap mong patayin ako. Ibigay mo sa akin ang antidote. Ngayon na. O sige. Ay patong mo muna ang baril. Sinasabi ni Chloe na nainom niya ang tsamo, kaya siya nasa koma. Kung may mangyari man kay Chloe ngayon, kung siya ay masaktan sa anumang paraan, papagbayarin kita. Ganoon ba? Kung gayon, papatingin ko sa doktor. Nang mabuti. Kay Chloe Zhao. At tingnan kung ano talaga ang problema niya. Anong ginagawa mo? Kaya nalasan siya. Puputulan ko lang ang isa sa kanyang mga daliri. At ipadala ito sa doktor para sa masusing pagsusuri. Paparito na lang ang doktor, at siya sa atin si Chloe. Sa oras na makarating dito ang doktor, ang minamahal mong Chloe ay patay na. Chloe, gising ka na. Coma. Para sa akin, gising na gising siya. Stella Lin, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba lahat ay katulad mo, nagkukunwaring may sakit para mapansin ako? Liam Shen. Sana sa hinaharap, hindi mo pagsisisihan ang ginawa mo ngayon. Chloe, nakakagaan lang ng loob na okay ka. Liam, akala ko, hindi na ako mabubuhay para makita ang araw ng ating kasal. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakasal tayo. Ako ang magiging pinuno ng pamilya Lin. Tapos pakakasalan kita. Buwisit, ang piging ng kasal. Stella Lin, hindi ko hahayaang ikasal ka kay Liam.
Binibining Lin. Maligayang bati. Maligayang bati, Binibining Lin. Aiden, kumusta ang itsura ko? Isang regalo sa kasal. Kung sakaling masaktan ka balang araw, pwede kang pumunta rito para maglinis ng isip. Sasama ka sa akin, di ba? Matapos ang araw na ito, pupunta ako sa Port Sterling para asikasuhin ang negosyo ni Master Lin. Nangangamba ako mula ngayon. Wala na akong puwang sa tabi mo. Ay nako, sumobra na ba ako? Hindi na. Wala nang mas sosol pa. Mga kasama, ngayon ay ang piging ng kasal ng aking anak na babae. Salamat sa inyong lahat sa pagdating. Ang dot para sa aking nobyo. Ang magiging pinaka-espesyal sa lahat. $2 bilyong na cash. 100 carat na mga brilyante. 100 vilya sa burol. Liam, para sa iyo ba ang lahat ng ito? Siyempre, alam ng lahat sa Port Sterling na nahuhumaling sa akin si Stella Lin. Dalhin ang singsing ng ulo ng dragon. Stella, ngayon, oras na para ipahayag mo ng publiko kung sino ang iyong nobyo. Kapag napili mo na, ipahahayag ko na ikaw ang aming sindikato na susunod na magiging pinuno. Sige na. Hindi ito mabubuksan. Ang pagsusuot ng singsing ng ulo ng dragon, ang pangunahing okasyon ng piging na ito. Kung hindi ito mabubuksan ngayon, mababalitaan ng lahat na hindi makontrol ni Binibining Lin ang sarili niyang kasal. Stella Lin, hindi ka karapat-dapat maging kahalili. Stella Lin, tigilan na ang palabas. Mahal mo ako, kaya ipahayag mo na lang. Pagkatapos nating ikasal, gagamitin ko ang ating pag-aasawa upang dahan-daw ang agawin ng posisyon ng pinuno ng sindikato. Stella Lin, ikaw ay laging nakalaan para maging aking hakbang. Stella, hindi mo kayang buksan ang kahon ng mag-isa. Ang paghagis ng baril sa harap ni Chloe. Ano ang ibig mong sabihin doon? Binibining Lin, bakit ka napaka-hostile sa akin? At saka, wala naman itong kinalaman sa akin. Liam, hindi ka naman asawa ko. Sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Eksakto, Liam. Sinusubukan mo bang pag-interogahin si Stella? Master Lin, ako lang ay, ayaw kong makita si Chloe na masaktan. Binibining Lin, diretsuhin na natin. Alam naman nating lahat na ako ang target mo. Kapag ikinasal na tayo, inaasahan kong titigil ka sa pag-atake sa akin. Wala pang nasasabi si Binibining Lin. Aiden, Kahit sino ang piliin ni Binibining Lin, hindi mo karapatan na madaliin siya. Tama na yan. Stella, ngayon, Stella, ikaw mismo ang maglalagay ng singsing ng ulo ng dragon sa lalaking iyong napili.
Wala akong pakialam sa kasal na ito, o sa anumang itinadhana ng kapalaran. Ang aking kaligayahan, ako mismo ang magtatamo nito. Ang lalaking aking pipiliin ay, ang napili kong asawa, ako si Stella Lynn, ay. Anong nangyayari? Stella, sasabihin mo ba o hindi, ubos na ang pasensya ko. Ang singsing ng ulo ng dragon ay may nanggulo. Sino ang maglalakas loob na manggulo sa pamana ng pamilya Lin? Eksakto, ang gumawa nito ay naghahanap ng kamatayan, simple lang. Lahat, ang singsing ng ulo ng dragon, bilang mahalagang, pamana ng pamilya Lin, ay nawawala ngayon sa aking piging ng kasal. Ang tatlo sa mga brilyante nito, ito ay isang insulto sa pamilya Lin. At sa akin, si Stella Lynn, isang sampal sa mukha. Ang bawat isang brilyante sa singsing ng ulo ng dragon ay nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Ang pagkuha ng tatlo ay nagpapakita ng lubos na kawalang galang sa pamilya Lin. Tama, ito ay isang kalapastanganan. Gusto mong tumakbo. Hindi ganoon kadali. Ama, hindi ko talaga mapapayagan ang aking asawa na tiisin ang kahihiyang ito. Ang mga brilyante sa singsing ng ulo ng dragon ay napakarami para mabilang. 3 hiyas lang. Hindi na kailangan gawing malaking issue ito. Iminumungkahi ko na tumawag ng inspektor para imbestigahan. Inspector, Binibining Lin, ang singsing ng ulo ng dragon ay itinago sa side hall. Kung walang imbitasyon, walang makakapasok sa side hall. Ang magnanakaw ay kabilang sa mga bisita. I-lock ang mga pinto, walang papasok o lalabas. Humihingi ako ng paumanhin sa abala ngayong araw. Pagkatapos, gagantihan ko kayo ng masaganang mga regalo. Binibining Lin, ang gumulo sa singsing ng ulo ng dragon ay siya. Stella, huwag mong subukang sir-on siya. Pagsisiraan. Pinag-aalinlanganan mo ba ang kakayahan ng inspector ng The Night Owl Syndicate? Master Lin, gayon pa man, si Chloe ay miyembro pa rin ng pamilya Lin. Kung si Stella ay magkakamali kay Chloe ngayon, papaluan ko siyang lumuhad at humingi ng tawad kay Chloe. Ang tindi ng pagtatanggol mo sa kanya. Kung talagang si Chloe ang kumuha ng mga brilyante, magkakasama kayong paparusahan. Kung si Liam ay mapaparusahan, paano magpapatuloy ang piging ng kasal kung walang lalaking ikakasal? Hindi ba't magbibigay lang iyon sa mga tagalabas ng isa pang dahilan para pagtawanan si Stella? Inspector, may nahanap ka bang ebidensya? Sa laylayan ng kanyang damit, may mga metal na pinagputol-putol mula sa espesyal na lock core. Hindi totoo yan. Nasira ang kandado ng pinto ko ngayon. Yung mga metal na pinagputol-putol sa damit ko. Dumikit yon noong pinalitan ko ang kandado. Aksidente lang yon. Ang lock core ng singsing ng ulo ng dragon ay gawa sa espesyal na umbralium alloy ng pamilya Lin. Tanging ang pamilya Lin lang ang makakagawa nito sa buong Port Sterling. Sigurado ka dyan. Yung mga metal na pinagputol-putol sa damit ni Binibining Zhao ay eksaktong katulad ng mga nasa loob ng lock ng kahon ng singsing. Dalhin niyo si Chloe. Huwag ninyong hayaan siyang sirain ang piging ng kasal ni Binibining Lin. Eh ano naman kung may ilang metal na pinagputol-putol? Ano ang patunay niyan? Palagi naman kaming nasa paligid ng estate ng mga Lin. Hindi nakapagtatakang makakasalubong kami ng ilan sa kanilang espesyal na materyales. Sumama yan sa akin noong malapit ka nang ilagay sa akin ang singsing ng ulo ng dragon. Sa logic mo, ako rin kaya ang nagnakaw ng diamante? Master Lin, alam mo, hindi naman ako gusto ni Stella. Ngayon, natatakot ako na sinusubukan niya akong pagbintangan para hindi na ako muling makataas ng ulo sa pamilya Lin. Stella Lin, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Chloe. Akala mo, pwede mong utusan si Binibining Lin? Mga bodyguard. Habang nandito ako ngayon, walang sinumang makakapagbuhat ng daliri kay Binibining Lin. Sa parehong buhay. Ikaw ang laging nagpoprotekta sa akin. Aiden Lo, malinaw na sinusubukan ni Stella Lin na pagbintangan si Chloe. Hindi mo ako mapipigilan na magparating ng hustisya ngayon. Kailangan mong tanungin ang baril ko. Kung ano ang iniisip niyan.
Ako, magbintang sa kanya. Sige. Hayaang maghalughog ang inspector sa kwarto ni Chloe. Kung makita, haharapin niya ang parusa ng pamilya. Sige. Kung walang makita, haharapin mo rin ang parusa ng pamilya. Sa aking nakaraang buhay, itinatago ni Chloe sa kanyang sariling kwarto ang anumang magandang bagay na makukuha niya sa kanyang sariling kwarto. Ngayon, tiyak na hindi niya ilalagay yun kahit saan pa. Binibining Lin, kinumpis ka ito mula sa kwarto ni Chloe Zhao. Chloe Zhao, ikaw talaga, nagpanggap ka pa, sa ganitong mahalagang okasyon. Naisip mo ba kung paano mag-uusap ang mga tao tungkol sa anak na babae ng The Night Owl Syndicate? Sa palagay ko, si Chloe Zhao, hindi kailanman itinuring ang sarili bilang parte ng pamilya Lin. Chloe, ito. Binibining Lin, pahintulutan ninyo akong magpaliwanag. Alam mo, mahina ang kalusugan ko at wala akong pera panggamot. Kaya nawala ako sa tamang landas sandali. Nakakagalit, pinalitan ng mga susi, nagnakaw ng mga brilyante. May hindi ka pa ba kayang gawin? Master Lin, patawarin niyo po ako. Master Lin, hindi ko na ulitin. Liam, Stella Lin. Napilitan lang si Chloe, huwag mo lang siyang pahirapan. Gagawin ko ang gusto mo, at pakakasalan kita. Pinahirapan ko si Chloe. Siya ang unang nagtangka sa akin. At ngayon, dapat ko siyang turuan ng leksyon. Oo nga pala. Leksyon para sa inyong dalawa. Stella. Alam ko, na ayaw mong mabait ako kay Chloe, pero ngayon ay piging ng kasal natin. Kung kumalat ang balita, ikaw ang mapapahiya. Liam, saan nanggagaling ang tiwala mong ito, na walang basehan? Parang galing sa aking nakaraang buhay, nang nabubulagan ako ng pag-ibig. Stella, oras na para ipahayag kung sino ang magiging asawa mo, HMM. Sa tingin ko, puro salita lang si Binibining Lin. Paano niya kayang parusahan si Liam? Sa tingin ko nga, Kung mawawala si Liam, sino pa ang makakasuot ng singsing ng ulo ng dragon? Aiden, huwag kang masyadong malungkot. tama sila. Hindi naman ako gusto ni Binibining Lin. Ano ang dapat kong ikalungkot? Lumuhod. Ngayon, opisyal na ipinagkakaloob ng pamilya Lin ang singsing ng ulo ng dragon, kay Ginoong Aiden Lu. Binibining Lin. Sandali, tama ba ang narinig ko? Ikaw ang pipiliin kong maging asawa ko. Totoo ba ito? Bakit ako? Pinag-aalinlanganan mo ba ang integridad ng pamilya Lin? Hindi pwedeng ako. Stella, niloloko mo ba ako? Ang yabang mo masyado, Liam. Tumayo ka. Anong problema? Sa tingin mo, kulang ito ng 3 brilyante. Pero itong singsing sa kasal, ikaw mismo ang bumili nito sa subasta. Kapag isinuot na, hindi na ito maaalis. Ikaw ang nagbigay sa akin ng singsing na ito. Kaya sa buong buhay ko, sa'yo na ako. Sa buong buhay mo, sa akin ka. Stella, hindi ba't ako lagi ang minamahal mo? Tama na. Ikaw at si Chloe ay paulit-ulit na ginugulo si Stella. Paano mo naiisip na gusto ka ni Stella? Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko. Ang susunod na tagapagmana ng sindikato ay ang aking anak na babae, si Stella Lin. Liam, ikaw mismo ang may kasalanan nito. Hindi, imposible. Hindi mo ako pinili? Ako ang namungunang prinsesa ng mafia ng Port Sterling. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lin. Anong akala mo, na ako, si Stella Lin, ay sayo lang? Tara na. Oras na para ipahayag sa lahat ang iyong pagkakakilanlan.
Binibining Lin, Master Lin, sina Chloe Zhao at Liam Shen, yung dalawang iyon. Ano ang gagawin natin sa kanila? Ibigay ang ulat sa silid ng katarungan. Magluluhod ng 7 araw sina Chloe Zhao at Liam Shen. Liam, ayaw kong lumuhod. Liam, Sandali lang, may maiisip din ako. wala kang kwenta. Magsama kayo ng iyong mahal na Chloe. Sa silid ng katarungan. Lahat, ang lalaking ito ang manugang ng pamilya Lin, Aiden Lo. Maligayang pagbati sa bagong kasal. Bakit ka umiiyak? Ngayon, akin ka na sa wakas. Stella Lin, Magbabayad ka para dito. Binibining Lin. Liam. May gagawin ka bang pagtataksil sa akin? Kung dumating man ang araw na iyon, hindi mo na kailangang gumawa ng anuman. Ako na ang kikilos sa sarili kong buhay. Aiden Lu, nagtiwala ako sa iyo. Walang pinagkaiba kung sino ang pakakasalan ko. Liam, huwag mong ipahiya ako. Stella, gusto lang kitang makita. Stella, hindi ko alam kung maniniwala ka rito, pero in love ako sa'yo. Matagal na. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili mo, para maging asawa mo. Pero hanggat gusto mo ako, nandito lang ako para sa'yo. Liam, ayaw kong kainin ito. Chloe. Tiwala lang, 6 na araw na lang. Liam, sa tingin mo ba masama ako? Gusto mo pa bang pakasalan ako? Chloe, sinabi ko na sa'yo, simula nang iligtas mo ako. Alam kong ikaw na ang para sa akin. Pero bakit kaya kapag nakikita ko sina Stella at Aiden na magkahawak, masakit na masakit ang puso ko? Kaya kapag tapos na tayo sa parusang ito, pakasal na tayo agad, ha? Tama, nag-iisip lang ako ng sobra. Sa totoo lang, masaya na ako kung ang dilag na si Stella, na lang naiwanan ako. Ngayon, ang tanging pag-asa ko ay kumapit kay Liam para sa aking buhay. Gusto mong pakasalan si Chloe? Narito ako para humingi ng iyong pahintulot, Master Lin. Tatay, tungkol sa pananalapi ng The Night Owl Syndicate ngayong buwan. Sawa ka na bang lumuhad sa silid ng katarungan ng 7 araw? Narito ako para humiling ng iyong basbas, para sa amin ni Chloe. Tatay, kung talagang nagmamahalan sila, bigyan mo na lang sila ng iyong basbas. Stella, ikaw, hindi ba ito nakakabagabag sa'yo? Nababaliw ka ba? May asawa na ako, bakit naman ako magiging ganoon? Dahil kasal na si Stella, Liam, malaya kang pakasalan ng sino mang gusto mo. Salamat, Master Lin. Stella, wala nang ibinigay sa iyo ang dalawang iyon kundi pighati. Talaga bang palalampasin mo lang sila? Siyempre. Hindi.
Iyan ang aking anak. Flirt, dalhin mo rito ang pinakamahal mong singsing na brilyante. Ilalagay ko sa card. Ginoong Shen, kakabigay lang sa amin ng abiso. Hindi mo pwedeng gamitin ang card ng Pamilya Lin. Ano? Kasapi ako ng Pamilya Lin. Bakit hindi ako papayag ang gamitin ito? Bodyguard lang siya ni Binibining Lin. Mayabang lang siya noon dahil pinasasa ni Binibining Lin. Kaya nga naglakas loob siyang mag-ingay. Anong karapatan mayroon siya ngayon? Eksakto. Sa piging ng kasal, tinanggihan siya ng Pamilya Lin. Nakakahiya. Tumahimik kayong lahat. Ano man ang mangyari, kasapi pa rin kami ng Pamilya Lin. Pasensya na, Ginoong Shen. Sinabi ng boss ng The Night Owl Syndicate, kung gusto mong bumili ng kahit ano, sarili mong card lang ang pwedeng gamitin. Chloe, pumunta tayo sa ibang tindahan. Marami namang tindahan ng alahas sa Port Sterling. Eldeneth, CJ, Liam. Noong isang araw, dinala ni Ginoong Lu si Binibining Lin dito para bumili ng damit, isang pirasong limitadong edisyon sa buong mundo, at binili kaagad. Pareho silang galing sa Pamilya Lin, pero ang laki ng pagkakaiba, ang isa ay ang tunay na manugang ng Pamilya Lin. Ang isa naman ay tinanggihan at bodyguard na lang ngayon. Paano sila magiging pareho? Ilabas mo ang pinakamahal mong singsing na brilyante. Ipakita mo sa akin ngayon. Hindi kami nagbebenta sa iyo. Umalis ka. Hindi kami nagbebenta. Umalis ka. Liam, bakit? Bakit hindi ko man lang makuha ang sarili kong singsing na brilyante? Hindi ba talaga ako karapat-dapat kahit doon? Chloe, may limitasyon na ngayon ang paggastos sa card ko. Pero huwag kang mag-alala. May apartment pa rin ako. Ipuputa ko ito kagad. Ngayong wala ng suporta ng Pamilya Lin, akala ba ni Liam na pwede pa rin niyang maghari Harrian sa Pamilya Lin? Binibining Lin. Ngayong mag-asawa na tayo. Dapat bang ang atensyon mo ay nasa asawa mo na? Liam, paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Ipinag-gate ng Pamilya Lin ang mga card ko. Wala na akong mabibili ngayon. Tingnan mo naman ang sarili mo. Bakit mo kailangang makipag-usap sa ganoong paraan kay Chloe? Ganoon. Ano ba ang alam mo? Nang lipulin ang buong pamilya ko ng mga kaaway. Si Chloe ang nagligtas sa akin. Chloe, umusog ka. Ang lalaking ito, ako ang magpoprotekta sa kanya. Nawasak ang pamilya Shen. Hindi ba si Binibining Lin ang namuno sa pangkat para asikasuhin yon? Hintayin mo lang, Stella Lin. Hanggang ako'y maging ang reyna ng kadiliman. Tungkol naman sa utang na loob sa silid ng katarungan. Papagbayarin ko sila. Ay! Hoy, Liam. Ibig sabihin ba nito ay makakapunta na tayo para bumili ng singsing sa kasal natin ngayon? Liam, ano ng problema? Liam Shen, huwag mong sabihin ganyan kakawalang kwenta. Chloe, lahat ng pera ko ay nakatali sa Pamilya Lin. Paano kung ganito? Magpapakasal muna tayo ng simple. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa The Night Owl Syndicate, bibigyan kita ng pinakamarangyang kasal para mabayaran ko ito sa'yo. Okay, Ang The Night Owl Syndicate, para sa'yo talaga yon. talagang ganoon. Ako ang pinakamagaling na bodyguard na mayroon sila. Sa tingin mo ba talagang ibibigay lang ni Master Lin ang Night Owl Syndicate kay Stella Lin sa isang babae? Naniniwala ako sa'yo, Liam. Kaya mo yan. Si Stella Lin. Titingnan natin yan. Chloe, malapit na maganap ang winter banquet para sa mga sindikato ng Port Sterling. Sa madaling panahon, lahat ng mga pangunahing sindikato ay naruroon. Sumama ka sa akin. Ipapakilala kita bilang aking kasintahan sa lahat. Talaga? Oh, salamat, Liam. Tinatawag nilang winter banquet para makipag-ugnayan. Pero talagang isang bitag, para sukatin ng ibang sindikato ang Night Owl Syndicate. At gusto ni Liam na dalhin si Chloe, para ipagmayabang siya.
Napaka-inosente. Stella, sab mo nga masakit ang likod mo kaninang umaga. Mas mabuti na ba ngayon? Mabuti na ba? Ikaw ang dahilan niyan. So, nag-aalala ka pala. Binibining Lin, nandito pa rin kami, alam mo, kahit gaano pa kayo magmahalan ni Aiden, hindi nyo lang basta, may tuturing kami na, bahagi ng munting laro nyo. Binibining Lin, magpapakasal na kami ni Chloe sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahon, dapat nandyan ka, Binibining Lin. Huwag kang mag-alala. Siguradong dadalo ako. Ikaw. Binibining Lin. Ikaw at si Aiden ay isang magkasintahang kainggit-inggit. Hindi tulad namin ni Liam. Wala kaming gaanong kayamanan. Pagmamahalan lang ang meron kami. Kung ang katapatan ay salita lang, binibenta na yan sa kilo. Sa tingin ko, si Chloe Zhao ay naiinggit lang kay Binibining Lin. Alam ng lahat sa Port Sterling. Si Liam ay wala man lang pera para sa singsing na brilyante. Nagsisinungaling ka. Itinago lang ni Liam ang pera niya sa pamilya Lin. Kung talagang kanya ang perang iyon, hindi kukupitin ng pamilya Lin si Liam kahit isang sentimo. Pero kung hindi makakakuha si Liam ng kahit isang sentimo mula sa pamilya Lin. Liam, nasasanay ka na bang gumastos ng malaki, at inaasahan mong ang pamilya Lin ang sasagot sa lahat ng ginagawa mo? Kayong lahat. Chloe, mahal. Kalimutan mo na. Chloe Zhao, hindi mo naman talaga iniisip na kaya ka ni Liam panatilihing mamuhay ng marangya, di ba? Chloe Zhao, sa hinaba-haba ng panahon, ikaw ay malulunod sa kanyang mga pangakong hangin. Tara na, Ginoong Lo, mag-inuman na tayong lahat. Maging mabait ka. Hindi maganda sa'yo ang pag-inom. Stella, naalala ko, ang galing mo sa pagbaril. Ano sa tingin mo, magpamamaril tayo sa likod ng bukas? Si Chloe ang tunay na bihasa sa pagbaril. Hindi ko naalala na marunong magbaril si Chloe Zhao. Noong tayo ay nag-aaral pa, takot na takot siya sa mga baril. Ginoong Shen, ang iyong kasintahan ay mukhang napakadelikada. Parang hindi siya yung tipo na gumagamit ng baril. Ako. Ano ba ang alam mo? Punong-puno ng sorpresa ang aming Chloe. Liam, maaari bang tumahimik ka na lang? 5 taon na ang nakalipas. Nabura ang pamilya Shen sa magdamag. Si Chloe, ang nanguna sa pagsagip sa akin. Napakadelikado ng misyon na iyon, ngunit tinuloy pa rin niya. Paano siya hindi marunong magbaril? Binibining Lin, ipinilit mong dalhin ang lahat dito. Hindi lang para iligtas siya, di ba? Aiden. Nabura ang buong pamilya niya. Nakakalungkot talaga iyon. Malinaw na siya ang taong iyon. Hindi ngayon. Ito ang perpektong pagkakataon para ipakita ni Chloe Zhao ang kanyang tunay na kulay. Perpekto. Hayaan mong ang iyong mahal na Chloe ang magbigay sa atin ng demonstrasyon. Chloe. Mauna ka. Stella Lin. Sinusubukan mong hiyain ako, pero hindi ko ibibigay sa iyo ang kasiyahan. Chloe, bakit wala kang hawak na baril? Ay naku, Chloe, Anong problema? Binibining Lin. Noong isang araw lang, pinapaluhod mo ako bilang parusa. Mahina pa rin ako dahil doon. Baka hindi ko masiguro ang aking pagkatama. Talaga ba? Pero malinaw na naaalala ko. Noong isang araw lang, ikaw at si Liam ay naglibot sa bawat tindahan ng alahas sa Port Sterling. Tama, Chloe. Nang kami ay pumipili ng singsing sa kasal. Mukhang maayos ka naman sa paningin ko. Huwag kang mahiya ngayon. Sige, ipakita mo sa kanila. Ako, Chloe Zhao. Naghihintay kaming lahat sa iyo. Chloe, Ano na ngayon? Binibining Lin. Ang sinabi mo kanina ay nakapagpalito sa akin. Naipilay ang likod ko. Yun lang ba? Nagkataon. Sa aming mga pagtitipon, laging may doktor na nakaantabay, na dalubhasa sa mga pilay at sugat. Dalhin ang doktor. Paytang nan siya.
Ang pilay sa likod ni Binibining Zhao ay tunay na isang himala sa medisina. Hindi pa man ako nagsisimula ng gamutan at gumaling na ito. May iba pa bang problema, Binibining Zhao? Ang doktor na nakaantabay namin ay makakagamot ng halos anumang sakit. Binibining Lin, tingnan mo, wala akong angkop na proteksyon sa pulso. At saka itong kasuotan. Ang mga mataas na sapatos na ito. Walang problema. Magpapadala ako ng tao para magdala ng bago kaagad. Sa totoo lang, hindi alam ni Chloe Zhao kung paano humawak ng baril. Kalokohan yan. Nakita ko mismo, 5 taon na ang nakalipas. Paano naging peke yun? Eh bakit kahit na tiningnan na siya ng doktor at nakuha na niya ang wrist guard at mga damit, ay takot na takot pa rin si Chloe na humawak ng baril? Liam, ako. Matagal na namin siyang pinakiusapan. Ayaw pa rin niyang gawin. Ayaw kong masira ang selebrasyon. Para sa lahat, ako na ang magpapakita. Ayos. Kay Binibining Lin talaga, diretsahan. Liam Shen. Ang pagkagusto mo kay Chloe ay isang malaking katatawanan. Ayos. Chloe. Umalis ka dyan. Kilos, Chloe. Bakit? Bakit parehong-pareho ang boses ni Stella? Sa naririnig ko, sa isip ko, Liam, ako. Liam Shen. Sa halip na pag-interogahin ako tungkol sa boses, tanungin mo si Chloe kung sino talaga ang nagligtas sa iyo. 5 taon na ang nakalipas. Liam Shen. Alamin mo ang iyong lugar. Liam, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. sige. Ipaliwanag mo ito sa akin. Sino talaga ang nagligtas sa akin? Noon, Liam, hindi mo pa rin ba naisip? Bulag ka at walang malay, sa loob ng 5 taon. imposible. Paano ko siya nagkamali? Baka masyado kang maagang nawalan ng malay. Chloe, umatras ka. Ang lalaking ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Akala mo mapipigilan mo ako? Magpakita ka ng awa, kaibigan ko. Ang lipulin ng buong pamilya ay napakalupit. Bakit ka? Sa estate ng pamilya Shen noong araw na yon? Dahil gusto kitang iligtas. Ang nagligtas sa iyo noong araw ay palaging si Stella. Kunin mo ang baril. Marunong kang bumaril, di ba? Kunin mo. Patunayan mo, ha? Kunin mo na ngayon. Pulutin mo. Niloko ka lang niya, at nasayang ang pagkakataon mo. Napakasalan si Binibining Lin. Talagang malas mo. Liam, Ako, maling babae pala ang hinabol ko nitong buong panahon. Liam, walang kinalaman kung sino ang nagligtas sa'yo. Ang mahalaga, mahal mo ako. Lumayo ka sa akin. Stella, kaya pala ikaw pala, ang hinahabol ko. Nasa maling tao ang pagmamahal ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, ha? Liam. 5 taon kang nawalan ng pagkakataon kay Stella. Sa buong 5 taon. Kahit hindi ka nagkamali ng babae, ikaw pa rin ay isang tuso at mapanlinlang na ahas. Hindi mo karapat-dapat ang puso ko. Alam mo, buti na lang bulag at tanga ka, Liam. Kung hindi, baka hindi ko nakita kung ano ang hitsura ng tunay na pagmamahal. Stella. Liam, nangako ka na pakakasalan mo ako. 5 taon mo akong niloko. At inaasahan mo pang makapasok sa pamilya ko? Mga mapagplano tulad ninyong dalawa. Umaasang makakaranas ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bagay na maaaring hingin. Sa mundong ito, ang tunay na pag-ibig ay dumarating lamang kapag ibinigay mo ito. Liam, sa lahat ng mga taong ito, palagi akong nandito sa tabi mo. Kailangan mong pakasalan ako, narinig mo ba? Magsinungaling ka. Sa tingin mo talagang maniniwala ako sa'yo? Stella, Binibining Lin, hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Bigyan ka ng isa pang pagkakataon, HMM. Sa tuwing nakikita kita, nasusuka ako.
Aiden. Tara na. Ang pagtitipong ito ay tapos na. Liam, baka ayaw sa'yo ni Binibining Lin. Pero nandito pa rin ako. Bakit ko gugustuhin? Ang taong nagsinungaling sa akin ng 5 taon? Chloe Zhao. Hindi kita pakakasalan kailanman. Liam Shen. Akala mo basta-basta mo na lang ako itatapon? Hindi ganoon kadali yan. Master Lin, nakita ninyo kung paano ako tratuhin ni Stella. Sa lahat ng mga taong ito, paano ninyo matitiis? Nahayaang si Stella ang gumugol ng natitirang buhay niya, kasama ang taong hindi niya mahal. Liam Shen. Kasal na sina Stella at Aiden. Kung maglakas loob ka, sa harap ko ulit, na sir on sina Stella at Aiden. Paparusahan kita ayon sa kodigo ng sindikato. Paano hindi ako mamahalin ni Stella? Master Lin, kailangan ninyo akong tulungan. Palagi kayong sumusuporta sa akin noon. Kapag nabawi ko na si Stella, tiyak na magkakasama kami ni Stella, ang mag-aangat sa sindikato sa Rurok. Nangungagat ka sa kamay na nagpapakain sa'yo, at iniisip mo pa rin tutulungan kita? TSK. 5 taon akong minahal ni Stella. Paano niya biglang matitigil? Ayaw kong maniwala. Liam. Liam, kain ka naman. Binili ko ang prutas na ito, para lang sa iyo. Stella. Pupunta ako sa iyo ngayon din. Hindi ako naniniwala na tumigil ka ng magmahal sa akin. Ang haba ng buhok mo, kung hindi mo ito patutuyuin. Masasakit ang ulo mo. Noong nasa beach tayo, nilagnat ka dahil sa ulan. At ako ang nagbantay sa iyo magdamag. Kung hindi mo ako hinayla, sa beach, hindi sana ako nabasa. Kaya ngayon, hayaan mong bumawi ako. Hindi lang buhok mo ang matutuyo ko. Kaya ko rin. Binibining Lin. Pipilitin pumasok ni Liam Shen. Sabi niya, urgent at kailangan kanyang makita. Binibining Lin. Sigurado ka bang gusto mong makita si Ginoong Shen? Sabihin mo sa kanya. Ako'y abala. Walang oras para sa kanya. Halos na kami maghalikan. Tapos na antala kami. Ay, nagtatampo ka na ngayon? Magmamahal kaya siya sa akin ng tunay? Stella. Stella. Ginoong Shen, malinaw na sinabi ni Binibining Lin na ayaw niyang makita ka. Stella. Naloko ako ni Chloe. Pakiusap, patawarin mo ako. Stella. Stella, alam kong nandyan ka. Kasama mo ba si Aiden ngayon? Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Gusto lang niyang kunin ang pwesto ko. Aiden, ang puso ko ay para lamang sa isang tao. Ngayong pinili na kita, wala na akong pakialam sa iba. Stella, ano ang ibig mong sabihin kanina? Tungkol sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon kay Liam, napatayin ka at si Master Lin? Ano ang ibig sabihin noon? Kung sasabihin ko kay Aiden ngayon, na ako'y isang taong namatay na dati, iisipin niyang baliw ako. Noong araw na dapat kong pipiliin ang aking nobyo, nagkaroon ako ng panaginip na ito. Napanaginipan kong ako at si tatay ay pinatay ni Liam gamit ang sarili niyang kamay. Hindi siya maglalakas loob. Nang magising ako, sa wakas ay naunawaan ko na si Liam ay laging dinudurog ang aking pag-ibig. Ngunit may isang tao na laging tahimik na nagtatanggol sa akin.
Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko hahayaang lumapit si Liam sa'yo. Aiden, Salamat. pakiusap, huwag mo akong iwan. Ginoong Shen, tumigil ka sa pagsigaw. Walang saysay ang pag-ibig na dumating ng huli. Hindi ka kailanman patatawarin ni Binibining Lin. Nagkamali lang ako, akala ko ibang tao siya. Ibig sabihin ba nito ay hindi na ako bibigyan ni Stella ng isa pang pagkakataon? HMPH. Noong ikaw ay kumampi, kay Chlo noon. Nag-isip ka ba kung gaano ka sasaktan si Binibining Lin? Ngunit malinaw namang, si Stella ang unang nagseselos kay Chloe. Bago yon, si Chloe ay, gusto lang tingnan ng brilyante na yon, dinroge siya ni Stella, kaya siya nawala ng malay. Sinasabi ni Chlo na si Binibining Lin ang gumawa at naniniwala ka sa kanya? Tama ka. Si Chloe ay palaging nagsisinungaling sa akin. Sino ang nakakaalam? Baka pati ang kanyang allergy ay peke. Stella, hintayin mo ako. Aalamin ko ang katotohanan ngayon din. Hintayin mo ako. Huwag mo na lang siyang pansinin. Sa'yo lang ako magpakailanman. Talaga. Para naman maniniwala ako. Maliban na lang kung halikan mo ako ng 10 beses. Ginoong Shen, narito ang lab report mula sa mga tasa at pitsel noong araw na yon. Walang bakas ng droga. Chloe, pinaglalaroan mo pala ako. Ginoong Shen, Binibining Zhao po. Sakto ang dating mo. Sabihin mo sa kanyang pumasok na siya rito. Liam, alam kong may pakialam ka pa rin sa akin. Oo, may pakialam ako sa'yo. Ngayon, ang gusto ko lang ay makitang patay ka na. Liam, hirap na akong huminga. Chloe Zhao, anong lakas ng loob mong magpakita dito? Liam, Nagsinungaling ka sa akin. Ginamit mo ako, at patuloy mong pinagbibintangan si Stella sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Nakakadiri ka. siya. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Tapos na ako. Talagang tapos na. Liam. Sino-sino ang nagsabi sa'yo ng kalokohang iyan? Si Stella ang nagtulak sa akin noong araw na iyon. Naaalala mo? At si Stella ay naghagis pa ng lugaw sa amin. Liam, nandito ako sa tabi mo sa lahat ng mga taong ito. Alam mo kung anong klaseng tao ako, hindi ba? Peke, magpanggap ka pa. Hindi ako makapaniwalang nalinlang ako ng nakakahabag mong pag-arte. Sa mahabang panahon, ikaw ang nag-set up kay Stella at ikaw ang unang nanggulo. Kaya nga siya naghagis ng lugaw. Karapat dapat ka dyan. Liam, kung ganyan talaga ang tingin mo sa akin, ano naman ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo? Wala kang karapatang sabihin man lang ang salitang tapat. Kung hindi mo ako ginawang tanga, kami ni Stella ay magkasama pa rin sana. Liam, Ito ang sertipiko ng kasal na espesyal kong isinulat para sa'yo. Ngunit ikaw, Chloe Zhao, ay hindi karapat-dapat dito. Ang pagmamahal sa'yo. Kasalanan mo ang lahat. Si Stella lang ayaw akong makita, para galitin ako, kung ikakansel ako ang ating engagement. Tiyak na babalik si Stella sa akin. Ikalat ang balita, ang engagement ko kay Chloe Zhao ay kanselado na. Liam, hindi pakiusap. Anong ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mo? Liam, hindi ka nagtitiwala sa akin. Kailangan kong mamatay para patunayan ito. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mabuhay ng buong buhay bilang isang ordinaryong babae.
Master Lin, ligtas na siya ngayon. Liam, mas mabuting magsalita ka na. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Master Lin, ako ang biktima rito. Kung hindi dahil kay Chloe, na nagnakaw ng kredito sa pagliligtas sa buhay ko. Hindi ko kailanman isusuko si Stella, Master Lin. Ngayon naiintindihan ko na, palagi kong minahal si Stella. Nais kong pakasalan siya. Pakiusap, pagpalain ninyo kami. Isang walang katiyakan na lalaki tulad mo. Paano ka nang ahas mangarap na pakasalan ng aking anak na babae? Ganap kang nahuhumaling. Dahil, hindi mo makita ang iyong sariling lugar, inaalis ko ang lahat ng iyong autoridad, sa loob ng sindikato. Hayaan itong maging paalala sa'yo. HMPH. Hindi. Tunay ang pagmamahal ko kay Stella, hindi ako susuko. Liam. Liam. Alam ko na, hindi mo kayang hayaan akong mamatay. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin, hindi ba? Tayo. Huwag kang mag-akala. Wala akong nararamdaman kundi pagkamuhi sa'yo. Sa sandaling patawarin ako ni Stella, tiyak na babawiin ni Master Lin ang kanyang desisyon. Papayagan niya akong pakasalan siya, tungkol sa iyo. Bumalik ka sa kung saan ka nararapat. Gusto mo, pakasalan kita? Panaginip mo yan. Liam, pagkatapos ng 5 taon na magkasama, nakikiusap ako, wag mo akong iwan. Inihanda na ng abogado ang kasunduan. Pirmahan mo. Hindi ko ito pipirmahan. Ikaw ang nagdala sa akin sa piging ng taglamig. Ngayon, alam na ng buong Port Sterling na ako ang iyong kasintahan. Winawakasan mo ang ating kasunduan. Paano ako makakapagpakita ng mukha sa Port Sterling pagkatapos nito? Imbi at malupit ka. At sa tingin mo, makakapagpakita ka ng mukha? Mga gwardya. Pigilan siya. Hindi. Huwag. Perpekto. Sa ganito, kailangan akong patawarin ni Stella at pakasalan ako. Bakit? Bakit si Stella Lin ang nakakakuha ng lahat? Ibinigay ko ang lahat. At hindi pa rin ako maging reyna ng kadiliman. Panaginip mo yan. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Doktor, bilisan mo. Bilis, kunin ang doktor. Hindi ako magiging ayos. At wala sa inyo ang makakakuha ng gusto ninyo. Stella. Stella. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Tumaas ng 5% ang kita ngayong buwan. Ang pagbuhay sa pamilya Lin ay abot kamay na. Arg. Gusto mo ng subo? Una, kailangan mong sabihin sa akin. Ginugol ko ang buong nakaraang gabi sa pagbabantay ng bodega para sa'yo. At hindi iyon madali. Hindi ba ako karapat-dapat sa pinakamahusay na katulong award? Hoy, tama na yan. Ibalik mo ang cookie ko. Aiden. Dapat tawagin mo akong pinakamahusay mong katulong. Nasa elementarya ka ba? Pinakamahusay na katulong, ano ka ba? Binibining Lin. Wala akong nakita. Ano yan? Binibining Lin, pakiusap, kailangan mong makita si Ginoong Shen ngayon. Binaril siya ni Closao, at nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay. Ano? Anong ibig mong sabihin? Binaril si Liam ni Chloe. Dumating ka agad nang mabalita ang nasugatan si Liam. Ang bilis mo. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa kanya, di ba? Nang malaman ni Ginoong Shen na nagkamali siya ng tao, Kasama niya si Chloe. Nag-uusap para paalang bisa ang kasunduan. Pero sino ang aakalang ganoon siya kalala? nang hindi niya na ito mahawakan. Bumaril siya. Liam,
Ang balang iyon na ipinutok mo sa akin noon. Bumalik na ito. At tumama mismo sa pagitan ng iyong mga mata. Pakiusap, Binibining Lin, nakikiusap ako. Puntahan niyo po si Ginoong Shen, sabi ng doktor. Baka hindi na siya abutin ng umaga. Stella, pupunta ka ba? Pero ayokong nag-aalala ka para sa ibang lalaki. Gusto kong ang mga mata mo ay nasa akin lamang. Binaril siya, at wala akong pakialam. Ngunit, nagbago talaga ng isip si Ginoong Shen. Mahal na mahal ka niya talaga. Ilabas siya rito. Huwag niyong gambalain ang pag-aayos ko ng utang. Opo. Binibining Lin, pakiusap. Pakiusap, Binibining Lin, pakiusap. Stella, hindi ka ba talaga pupunta kay Liam? Paano kung hindi siya talaga gumaling? Hindi ka ba magsisisi? Hindi ako magsisisi kailanman. Kung mamatay si Liam, mabuti. Sakto ang timing. Ipagawa ng aking pinakamahusay na katulong, kay Liam, ng isang marangyang libing. Stella, Gino, nagising ka na rin. Stella. Nasaan si Stella? Ginoo. ayaw pumunta ni Binibining Lin. Kailangan kong hanapin siya. Gino, Kailangan kong ipakita sa kanya ang kasunduan sa pagpapawalang bisa. Gino, Stella, Gino. Hindi ka pa pwedeng gumalaw kung muling mabuksan ang iyong sugat. kahit na isang gumagawa ng himala ay hindi ako may iligtas. Stella, Talagang pinagbubutihan ni Binibining Lin si Aiden Lu. Lahat ay para lang mapangiti siya. Araw-araw, pinaghahanap niya kami ng bagong bagay para sa kanya. Kumukuha kami ng mga piling pagkain mula sa lahat ng lugar. At ipinapadala sa tahanan ng mga Lu para matikman ni Aiden. Nga, noong isang araw, si Aiden, ay basta na lang nabanggit ang Colt Python. Lumipad pa si Binibining Lin sa ibang bansa para lang bilhin yon para sa kanya. Global Limited Edition ang bagay na yon. Hindi pa namin nakita si Binibining Lin na maging ganito kabait sa iba. Noon, at sino ba ang nagsabing, nagpapanggap lang sila? Halatang halata na gusto nila ang isa't isa. Talagang ganoon. Hindi masama, Aiden. 3 bullseye. Nag-practice ka ba ng patago ulit? Lahat ay dahil sa Python series na binigay mo sa akin. dati, ako rin ang nasa palad ni Stella. Sa mga mata ni Stella, sa kanyang puso, ako lang ang naroon. Aiden Lo. Ngayon, dapat akin ang lahat ng ito. Kapag nakita ito ni Stella, tiyak na babalik siya sa akin. At tratuhin ako tulad ng dati. Stella. Stella. Lumabas ka. Stella. Kinansela ko na ang kasunduan ko kay Chloe. Mula ngayon, ikaw na lang. Tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Bumalik ka sa akin, ha? Liam, kasal na kami ni Binibining Lin. Ang totoo, mahal ako ni Stella. Kung hindi lang siya nagpapakatampo sa akin. Sa tingin mo ba, ang titulo ng manugang ng pamilya Lin ay mapupunta sa'yo? Lumayo ka sa kanya. Akala mo makakabalik ka na lang ngayon, matapos mong tapakan ng damdamin ni Binibining Lin? Ano ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para humingi ng tawad sa kanya? Noon, nagkamali lang ng pagkakakilanlan. At mahal ako ni Stella. Tungkol naman sa'yo. Sunod sa niyaran ka lang na ginamit niya para magselos ako. Liam, talagang dinala mo ang kahihiyan sa isang bagong antas. Kasal na kami ni Aiden. Si Aiden na lang ang nasa puso ko ngayon. Hindi ako naniniwala. Stella, napakasinta mo sa akin noon. Ang nararamdaman ko para sa'yo noon ay dahil lang ako'y nabubulagan ng pag-ibig. At isa pa, kasama ko si Aiden, hindi para maghayganti sa'yo. Ayoko lang mapahamak si Aiden sa paningin mo. Stella, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahalin mo ulit ako. Pakiusap. Sa loob ng 5 buong taon, tinulungan mo si Chloe Zhao na sirain ako sa bawat pagkakataon. Ginawa mo akong, ang mismong anak ng pamilya Lin, isang ganap na katawa-tawa. At sa aking nakaraang buhay, pinatay mo ako at ang aking tatay. Wala kang karapatang pag-usapan ang nakaraan sa akin. Liam, makinig ka. Hindi na kita mahal. Hindi. Imposible yan. Napakasinta mo sa akin noon. Hindi mo basta matitigil ang pagmamahal sa akin ng ganoon. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka sa akin.
Liam, binabalaan kita. Kung muling maglakas loob kang kumapit sa akin parang linta, ako mismo ang magwawakas sa'yo. Tara na. Stella. Stella. Ako ang asawa mo, Stella. Binibining Lin. Nagdudugo ang bibig ni Ginoong Shen. Talagang malubha ang kalagayan niya. Hayaan mo na siyang mamatay, para hindi na siya makulit sa akin. Imposible. Dati, sobrang mahal mo ako. Paano mo biglang titigilang magmahal sa akin? Binibining Lin pagdating kay Ginoong Shen. Wala ka na bang nararamdaman para sa kanya? O kaya naman, ako ba'y isang sunod-sunuran lang talaga? Stella. Ginoong Shen, gising na po kayo. Stella. Nasaan siya? Kailangan kong hanapin si Stella. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Nandyan si Aiden, nagpapaputok para kay Binibining Lin. Dahil minsan ay sinabi ni Binibining Lin na mahilig siyang manood ng paputok, kaya binili ni Aiden ang lahat ng paputok na kanyang maaaring makuha para lang ipaputok para sa kanya. Ang sweet-sweet nila. Wala man lang pakialam si Stella kung mabubuhay ako o mamamatay. At masayang nanunood ng paputok kasama si Aiden. Hindi pwedeng mangyari yun. Siguro si Aiden, ang sadyang nanliligaw sa kanya. Ginagawa lang ito ni Stella para mainis ako, yun lang. Kailangan kong hanapin si Stella. Kailangan kong hanapin. Kailangan kong hanapin si Stella. Araw-araw ay ipinagmamalaki ni na Aiden at Binibining Lin ang relasyon nila. Dapat ay sumuko ka na lang. Hindi ako susuko kay Stella. Maliban na lang kung patay na ako. Kaya tungkol sa isyong ito, ipapasaubaya ko na sa iyo ang pag-ayos. Sa hinaharap, ang mga bagay na tulad nito. Stella, ano ang kailangan kong gawin? Para patawarin mo ako? Gusto mong patawarin kita. Kung gayon, lumuhad ka sa labas ng tahanan ng pamilya Lin. Hanggang sabihin kong tumigil ka na. Kaya ganun pala. Basta lumuhod si Ginoong Shen. Mapapatawad siya ni Binibining Lin. At ako'y isang sunod-sunuran lang talaga. Basta ako'y lumuhod. Sa labas ng tarangkahan ng pamilya Lin. Eksakto. Kanina lang, umiiyak ka at nagmamakaawa ng kapatawaran. Huwag mo namang sabihing nag-aalinlangan ka na. Sige. Basta handa kang patawarin ako. Gagawin ko ang kahit ano. Stella, pinapaluhod mo si Liam doon? Hindi mo ba ipinaalam ito sa lahat sa Port Sterling? Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ito makakaapekto sa pamilya Lin. Sa kabaligtaran, ipapaalam nito sa buong underground ng Port Sterling kung ano ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Pero palaging mapagmataas si Liam. Maliban sa akin, hindi pa siya lumuhad sa ibang tao. Natatakot ako. Mabuti, dapat yun ang magpasuko sa kanya, at titigil na siyang mang-abala sa akin mula ngayon. Ikaw. Teka, hindi ba yan si Ginoong Shen? Ano nang kasalanan niya? Bakit siya nakaluhod sa labas? Hindi pa ninyo narinig ang balita. Sa piging ng taglamig, nalaman ni Liam Shen na maling tao pala ang minahal niya. Ang tunay niyang minamahal ay palaging si Binibining Lin. Pinutol niya ang kasunduan kay Chloe Zhao ilang araw na ang nakalipas. At ngayon, desperado siyang naghihingi ng tawad kay Binibining Lin. Sa lahat ng mga taong ito, siya at si Chloe Zhao ay laging pinupuntirya si Binibining Lin. Ang katotohanang hindi pa siya pinapatay ni Binibining Lin ay higit na kabaitan kaysa sa nararapat sa kanya. Eksakto. Tumahimik kayo. Mahal pa rin ako ni Stella. Kapag matagal na akong nakaluhod dito, para makuha ang kanyang kapatawaran. At mabawi si Stella, bubunutin ko ang mga dila ninyo.
Kakaiba yun. Karaniwan sa ganitong oras, naliligo na ang kapatid ko, at naghihintay sa akin sa kama, kaya nasaan na siya? Lena, nakita mo ba kung saan pumunta ang kapatid ko? Hindi. Binibining Lin. Ang nararamdaman ni Ginoong Lu para sa iyo ay kitang-kita ng lahat. Ang Liam Shen na iyon ay hindi karapat-dapat sa paulit-ulit mong pagpapatawad. Kailan ko ba sinabi na patatawarin ko si Liam? Binibining Lin, tingnan mo, talagang malakas ang ulan ngayong gabi. May sakit pa rin si Liam. Ikaw, huwag kang magpapaawa sa kanya. Bigyan mo ako ng payong. Pupuntahan ko siya. Ginoong Lu. Binibining Lin, kaya hindi mo pa rin siya malimutan. Stella, alam kong darating ka. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Huwag kang mag-akala, wala akong awa sa'yo. Narito lang ako para tiyakin na hindi ka mamamatay sa harap ng bahay namin. Kung kumalat ang balita, sasabihin ng mga tao na mababaw si Stella Lin. Masisira ang mga plano ko. Ang mga plano mo? Si Aidan? Ang pakikipagkasundo sa kanya, bahagi rin ba yon ng iyong malaking plano? Binibining Lin, kaya sa buong panahong ito, ang pagmamahal at pag-aalala mo, lahat iyon ay peke. Ni hindi ka karapat-dapat ikumpara kay Aiden. Hoy, Stella. Mga gwardya, ilabas mo siya rito, ngayon din. Hoy, Stella. Huwag kang maglakas loob na mamatay sa labas mismo ng pinto ng pamilya Lin. Ang malas. Stella. 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 Aiden, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw, ni hindi kita nakita sa gabi? Kausap kita rito. Nakikinig ka ba sa akin? Ang inventaryo ng bodega ay hindi pa nasisuri, mula pa ng ilang araw. Binibining Lin, kapag kailangan mo lang ba ako? Naaalala mo ako? Akala ko, pinili ako ni Binibining Lin na maging asawa niya, dahil talagang may gusto siya sa akin. Yun pala, lahat ay, bahagi lang ng plano ni Binibining Lin. Ako, Binibining Lin, may gusto ka ba sa akin kahit kaunti? tama, simula nang ako'y muling isinilang. Pahiganti na lang ang laman ng isip ko. At ang pamilya Lin. Pero pagdating kay Aiden, ano ba talaga ang nararamdaman ko? Ngayon alam ko na. Aiden, tigil. Kung wala akong pahintulot, sa tingin mo saan ka pupunta? Hindi ko magagawa yon. Hihilingin ko lang po sa inyo, Binibining Lin. Nabigyan ako ng ilang araw para mapag-isa. Ang mga libro sa bodega, ako pa rin ang bahala. Huwag po kayong mag-alala, Binibining Lin. Kakaiba. Lagi namang, masunurin at sumusunod sa akin si Aiden. Bakit biglang, ganyan ang ugali? Ano ang nangyari? Sa pagitan namin. Stella, teka. Huwag mo akong iwan. Master Lin, narinig ko na tinamaan ka ng bala at nabasa ka. Sa tingin mo makakalampas ka? Master Lin, pakiusap. Kausapin mo lang si Stella para sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit ka nakikipag-ulik-ulikan kay Stella ay dahil sa kapangyarihan ng aking pamilya. Hindi ba? Wala nang pakialam si Stella sa'yo ngayon. Kung makakaabala ka sa kanya ulit, makakalimutan ko na may pinagsamahan tayo. Hindi. Totoo ang nararamdaman ko. Kung papatawarin niya ako,
Ibibigay ko ang lahat, kapangyarihan, katayuan, ang aking dangal. Maglilingkod ako sa kanya. Maging ang kanyang pinakatapat na aso. Basta huwag mo lang akong pigilan, na makita siya. Ganoon kalayo ang gagawin mo, para sa kanya? HMPH. Sige. Kung papayag si Stella. Hindi kita pipigilan. Salamat, Master Lin. Papatayarin niya ako. Magkakasama ulit kami. Gumagawa ka lang ng sarili mong libingan. Wala pa ring senyales sa kanya. Talagang walang bakas ni Aiden. Hindi pa namin siya nahahanap. Stella, kita mo? Alam ko na, hindi mapagkakatiwalaan si Aiden Lo. Kakakasal nyo lang. Iiwan ka na agad niya. Pero hindi ako katulad niya. Stella, mahal kita. Ibibigay ko pa nga, ang yaman at dangal ko para sa'yo. Sa'yo ang talagang, magkatulad. Huwag mong subukang maglasik ng away. Sa pagitan namin ni Aiden, ang pekeng pagtatapat mo, ay nakakadiri lang. Liam, huwag mong sayangin ang oras mo. Hindi, Stella. Ito ang relo de bulsa na paru-paro na ibinigay mo sa akin. Sinabi mo, ang paru-parong ito ay ikaw, na habang daladala ko ito, hindi tayo maghihiwalay. Pero ngayon, matagal na kitang hindi minahal, at ang relong ito, ay wala nang halaga sa akin. Stella, kung patatawarin mo lang ako ay magiging pinakatapat mong alipin. Nangangako akong magiging 10,000 beses na mas masunurin, kaysa kay Aiden Lo. Stella, alam kong magbabago ang isip mo. Liam, ano man ang gawin mo, ako, si Stella Lin, ay hindi na babalik. Mula ngayon, nang walang pahintulot ko, ipinagbabawal ka, na tumapak sa tahanan ng pamilya Lin. Mga gwardya, samahan siyang lumabas. Stella! 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 Binibining Lin, dumating na ang mga rekado na inorder mo noong nakaraan. Kapag bumalik si Ginoong Lu, magluluto ako ng espesyal na pagkain para sa inyong dalawa. Ano ba ang iniisip ko? Binanggit ko pa si Ginoong Lu ngayon. Magiging dahilan lang ako para magalit si Binibining Lin. Stella, kailan ka pa naging mahilig sa maanghang na pagkain? Tatay, ito lang kasi. Ay, nako, Stella. Matigas ka talaga ang ulo. Noong bata ka pa, nag-aagawan kayo ng laruan ng kapitbahay. Pinabayaan mo lang dahil natatakot kang maiiyak sila, pero iginiit mo, na ayaw mo na lang talaga. Ginagawa mo rin yun ngayon, kay Aiden Lo. Noong ako ay umiibig, kay Liam, palagi akong naghahanap ng iba't ibang paraan, para maging mabuti sa kanya. Pero bakit kaya, kapag gusto kong maging mabuti kay Aiden? Hindi ko masabi, ang mga salitang mahal kita. Kapag bata ka pa, ang pag-ibig ay maingay at mayabang. Pero kapag tunay kang umibig, itinatago mo ang mga salita sa iyong puso, hayaan mong kumulo. Tatay, tama ka. Kapag nakita ko, si Aiden, sasabihin ko sa kanya ng harapan, na ako ay umiibig sa kanya. Ginoong Lo, hindi ka pa kailanman nalasing ng ganito. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Kung sana ay patuloy niya akong itinuring bilang sunod-sunuran. Bakit pa niya kailangang gawin akong asawa? Bakit hayaang umasa ako sa pag-ibig niya? Stella. Napupuot ako sa sarili ko. Nandidiri ako sa sarili ko. Bakit ba ako ganito kaloko, na umiibig sa'yo? Sigurado ka bang narito si Aiden? Relax lang, Binibining Lin. Nakita siya ng mga tauhan natin. Tandaan mo lang, ang sinabi ko sa'yo. Opo. Stella, huwag kang magkasakit. Anong lamig? Walang hangin. Liam, nag-aagaw buhay ka na. Ginugulo mo pa rin ako. Ako ba ang gusto mo? Oh, ang mana ng pamilya Lin. Stella, paano mo naiisip yan? Kung tatanggapin mo pa rin ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo. Ha?
Bakit pa sayangin, sa isang bagay na walang kwenta? Aray! Sa aking nakaraang buhay, winasak mo ang aking pamilya, kahit 100 pagkamatay ay hindi sapat para sayo. Sa nakalipas na 5 taon, nagkasala ako sa'yo. Galit ka sa akin. Kinamumuhian mo ako, at nararapat lang sa akin ang lahat ng ito. AGH. Pagkamuhi. Liam, ang pagkamuhi ay nagmumula sa pag-ibig. Ang nararamdaman ko para sayo ngayon, ay walang halong pagkamuhi. Stella, wala ka pa ring lakas ng loob. Natapusin ako, hindi ba? Ang tanging dahilan kung bakit humihinga ka pa, ay dahil may pakinabang ka pa, upang magsilbing babala. Para matutunan ng buong Port Sterling, ang mangyayari sa mga nagtaksil sa pamilya Lin. Stella, paano ka naging ganito? Minahal mo ako ng higit sa lahat sa mundo. Aiden Lo. Si Aiden Lo ito, hindi ba? Nilaso niya ang isip mo laban sa akin, hindi ba? Stella, ang sinasabing debosyon ni Aiden ay puro palabas lang. Huwag kang maniwala sa anumang sabihin niya. Binabalaan kita, tigilan mo ang paninirang puri sa kanya. Si Aiden Lo ay isang ampon na anak na lalaki lang. Nakatadhana siyang magtapos bilang biktima ng hidwaan sa loob ng pamilya Lin. Hanggat nandito ako, walang maglalakas loob, na hawakan siya. Liam Shen, dapat mong isuko. Stella Lin. Puro salita lang, ha? Hintayin mo lang na makita mo ang bangkay ni Aiden Lo. Oh, teka, tungkol naman kay Aiden Lo, mawawala siya ng walang bakas. Ha, maging panatag ka. Kung talagang patay na si Aiden Lo, sa daan patungong impyerno, sisiguraduhin kong sumama ka sa kanya. Sa buong buhay ko, ako si Stella Lin, hindi kailanman nagtaya ng buhay para sa kahit sino. Ngunit kung tunay ngang wala na si Aiden Lo, guguluhin ko ang buong Port Sterling at isasama sa hukay ang bawat taong nagkamay sa kanya, kasama niya. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Lin. Bakit ka magpapakasakit para kay Aiden Lo? Handa ka bang talagang harapin ang lahat ng sindikato sa Port Sterling para sa kanya? Iniibig ko siya. Mahal ko si Aiden Lo. Ako si Stella Lin. 10 hakbang ang iniisip ko sa bawat galaw. Ang layunin ko ay itaas ang pamilya Lin, bilang nag-iisang nangingibabaw na kapangyarihan sa Port Sterling, at protektahan ang lalaking mahal ko habang buhay. Stella Lin. Akin ka, at walang makakaagaw sa iyo sa akin. Akin. Akin lamang. Ah, Stella, ayos ka lang ba? Aiden. Aiden. Nasaan ka na? Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap sa'yo? Stella, pasensya na, pasensya na. Hindi na kita iiwan muli. Stella Lin. Ito lang ay isang ampon na anak na ayaw naman ng pamilya. Bakit siya? Anong meron siya na wala ako? Sabihin mo sa akin kung bakit, Stella Lin. Stella Lin. Gaano ka nakatagal nakatayo dyan? Stella, narinig ko ang sinabi mo, bawat salita. Salamat. Dahil mahal mo pa rin ako. Ano to? Noon ang una akong sumali sa pamilya, binigay ito sa akin ni Master Lin. Para maprotektahan ako. Anong ginagawa mo? Gusto kong ibigay sa iyo ang anting-anting na ito. Mula ngayon, pagdating sa negosyo ng pamilya, ako ang sasalo sa iyo. Sana hindi mo na muling makasalubong ang katulad ni Liam. Ako na ang mag-iingat nito para sa'yo. Dapat manatili kang ligtas. At para sa akin, ang pag-iral mo lang dito ay sapat na. Sa pagkakataong ito, hayaan mong ako ang magpapailaw ng langit para sa'yo. Sandali lang ang mga paputok. Ngunit ang pag-ibig natin ay magtatagal magpakailanman.
Ah, tama. May ibibigay ako sa'yo. Gino, tingnan mo, may money ako. Wala ka ni isa. Sige, sige, huwag kang umiyak. Sa'yo na lahat yan. Sa'yo na lahat yan. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? May mga problema sa mga talaan ng bodega. Kailangan kong pumunta sa labas ng bayan para asikasuhin ito. Sa aking nakaraang buhay, iniimbestigahan itong eksaktong bagay ni Ama, at pinapatay siya ni Liam. Si Liam, mag-isa lang, hindi kayang patayin si Ama, may tiktik sa pamilya Lin. Kailangan mo bang talagang umalis? Masyadong mapanganib. Stella, wala akong magagawa. Kung hindi ako, maaaring lipulin ang pamilya Lin, baka hindi na ako. Pero kanina mo lang sinabi, hindi mo ako iiwan. Pasensya na. Wala nang ibang paraan. Kung gayon, magsasama tayo. Sabay nating palabasin ang tiktik. CJ. Magsasama tayo. Naniniwala ako na sa tulong ng anting-anting na ito, magiging ligtas tayong dalawa. Stella, paano mo balak palabasin ang tiktik? Sa halip na natin siyang habulin, painitin natin siya para lumabas. 10 taon ka nang nagtatago. Hindi ka pa kikilos? Nasaan ang hiningi ko? Inilagay ko sa panganib ang buhay ko para makuha ito. Ang lihim na daanan sa daungan ng pamilya Lin. Sa pamamagitan nito, hawak natin ang buhay ng pamilya Lin. Ang taong gusto ko. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala. Ngayon ang araw ng pagkamatay ni Stella Lin. Stella, magpapakita kaya siya? Lumabas na. Nasaan siya? Tara na. Ihulog ninyo ang mga baril ninyo. At hahayaan kong mabuhay kayo. Stella, pababaguhin kita ng isip mo. Stella. Stella, Liam, bakit? Stella, sinabi ko na sa'yo. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Basta't mapatawad mo lang ako. Kahit mamatay pa ako. Liam, nagsisinungaling ka sa sarili mo. Hindi mo naman talaga gusto ang kapatawaran ko.
Ang gusto mo ay ang kapangyarihan sa likod ko. Binigyan ka ng tirahan ni Master Lin, tinuruan ka ng negosyo, at nang nagkasugal ka at natalo ng malaki, siya ang nagbayad ng $600,000 na utang mo. Liam, tigilan mo ang pagdadahilan para sa iyong kasakiman. Stella, kung may susunod na buhay, sinusumpa kong hindi kita bibiguin. Liam. Ang taong sakim na tulad mo, kahit ilang pagkakataon pa ang ibigay sa'yo, kapangyarihan lang ang iyong pakikinggan. Stella. La. Sa aking nakaraang buhay, ikaw mismo ang pumatay sa akin. Sa buhay na ito, ikaw naman ang mamatay para sa akin. Quits na tayo. Buisit, buhay pa pala si Stella? Yung gwapong lalaking yon, si Liam Shen. Gusto niyang mamatay. Siya pa ang nagligtas sa kanya. Chloe Zhao, ikaw ang dapat mag-alala. Anong ibig mong sabihin? Yung mga tauhan, sa pangalan mo kinuha, sa paraan ng pamilya Lin, siguradong isusumbong ka nila. Maraming salamat. Ikaw, Tumigil ka. Huling pagkakataon. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Kung ayaw mo pang magsalita, hihiwain ko ang dila mo. Para tahimik ka na ng tuluyan. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Si Chloe Zhao. Pakiusap, iligtas niyo ang buhay namin. Chloe Zhao. Sa kanyang kakayahan, hindi niya magagawa ito ng mag-isa. Kaya sino talaga ang nagpapatakbo sa kanya? Patayin nyo. Pakainin nyo sa mga aso. Opo, Ginoo. Master Lin, Binibining Lin, gusto makipag-usap ni Chloe, pero gusto niyang makita si Binibining Lin, at siya mismo ang magsasabi sa kanya. Hindi talaga pwedeng. Paulit-ulit niyang sinaktan si Stella. Sino ang nakakaalam kung ano ang balak niya ngayon? Tatay, huwag kang mag-alala. Ngayon, si Chloe Zhao, wala nang kapangyarihan. Nagawin sa akin ang kahit ano. Ito ang perpektong pagkakataon. Magagamit natin siya para mahayag ang tiktik. Chloe, ngayong nandito ka na, sabihin mo na, sino ang kumukontrol sa iyo? Stella, ganito ang nangyari sa akin. Dahil sa iyo. Chloe, ikaw ang nangahas sa kapangyarihan ko, at ikaw mismo ang sumalpok sa apoy. Maaari kong aipakin sa mga bodyguard ko, ang katawan mo sa mga peteng. Ang pagpapaubaya sa buhay mo ay awa na. Kung sisihin mo pa ako, papatayin kita. Tatanungin kita ng isang beses lang, sino ang taong nakipagsabuatan ka? Si Ethan Yang. Nagsimula ako sa wala. Lagi akong minamaliit ng pamilya Lin. At ngayong mamamatay na ako. Kailangan ko pang tiisin ang pagpapahirap mo, Stella Lin. Ang pagiging galing sa wala ay hindi dahilan sa ginawa mo. Binigyan ka ni Master Lin ng katayuan bilang ampon na anak na babae. Itinuring ka ni Stella na parang sariling kapatid. Pero ginamit mo ang tiwalang iyon para makipagsabuatan sa mga tagalabas, at itinuro ang pamilya Lin, ang paghamak na nararanasan mo ngayon ay ang resulta ng iyong kasakiman at kalupitan. Wala itong kinalaman sa pinagmulan mo. Tama. Karapat-dapat ako dito. Pero Stella, ang mga lihim na daanan ng pamilya mo ay nasa mga kamay na ni Ethan Yang. Tapos na ang pamilya mo. Binibining Lin, ano ang gagawin natin kay Chloe? Palayasin siya sa Port Sterling. Ipagbigay alam sa lahat ng sindikato sa Port Sterling na tinalikuran ni Chloe ang pamilya Lin. Chloe, mag-isa ka na ngayon. Naayos na sina Chloe at Liam. Si Ethan Yang na lang ang natitira. Kasama ko na si Ethan Yang sa loob ng isang dekada. Akala ko lubos siyang tapat. Ang totoo pala, taksil siya sa puso.
Huli na tayo. Nakataka si Ethan Young. Stella, Huwag mong sabihin na kahit sa buhay na ito, hindi ko pa rin mapipigilang masira ang pamilya Lin. Naalala ko si Ethan Young, ay madalas pumunta sa inabandonang pabrika sa kanlurang bahagi. Baka doon siya nagtatago. titingnan ko. Huwag. Pero paano kung si Aiden ay magwakas sa kakilakilabot na pagkamatay tulad ni tatay sa nakaraang buhay ko? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Aiden. Pakiusap, huwag kang pumunta. Kung hindi ako pupunta, sino ang haharap sa The Night Owl Syndicate? Stella. Kailangan nating tiyaking ligtas ang pamilya. Bago tayo magkaroon ng sarili nating munting tahanan, magtiwala ka sa akin. Para sa'yo. Pangako ko, ligtas akong babalik sa'yo. Kung gayon, maghihintay ako rito. Stella, magiging maayos si Aiden. Huminahon ka, maupo ka. Hoy. Ano? Anong nangyayari, tatay? May balita ka ba kay Aiden? Sabi ni Ginoong Young, nahuli si Aiden. Kung gusto nating buhay siyang makuha, ikaw lang ang dapat pumunta sa inabandonang pabrika sa kanlurang bahagi. Naglakas loob silang hawakan ang lalaki ko. Patay na sila. Stella. Hoy ikaw. Anong akala mong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na ito'y teritoryo ni Ginoong Young? Umalis ka. Narito ako para sunduin ang isang tao kay Ginoong Yang. Kung alam mo ang ikabubuti mo, humayo ka. Ikaw pala si Binibining Lin. Akala ko hindi ka ganoon ka masunurin. Pumunta kang mag-isa para mamatay. Mga lalaki, hulihin siya. Turuan natin ang mapagmalaking munting dilag na ito ng leksyon. Spike. Napakapino ng kutis ni Binibining Lin. Kung ibibigay siya ng diretso kay Ginoong Yang, sayang naman. Tama ka. Buong buhay akong naghirap. Panahon na para matikman ko kung ano ang lasa ng isang tagapagmana ng Port Sterling. Kung maglakas loob kayong hawakan ako, mag-isip-isip muna kayo sa mga kahihinatnan. Medyo mainit ang ulo nitong matapang na babae. Hindi mo iniisip, nasasaklolahan ka ng hobby mo, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, si Aiden ay pinutol-putol na ng aming Ginoong Yang. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. At baka iiwan ko pang buo ang mga katawan ninyo. Ang lakas ng loob mo, huwag kang magmadali. Kapag pinayagan mo na kaming maglibang, dadalhin kita sa bodega para magkasama kayong dalawa sa daan patungong impyerno. Anong ginagawa nyo dyan? Binunot ng magandang yon ang isa sa ngipin ko. Magbabayad siya para dito. Nasaan ang bodega? Magsalita ka. 500 yarda lang ang layo sa harap. Aiden, hintayin mo ako. Ipinagkanulo mo ang pamilya Lin. Mamamatay kang napakasakit. Aiden Lu, ikaw nga ang tunay na bayani para sa pamilya Lin. Pero alam mo ba, ang mga bayani hindi nagkakaroon ng masayang wakas. Ang mga tulad ko lang, mga taong may tunay na ambisyon, ang karapat-dapat na umunlad sa Port Sterling. Pumunta ka sa impyerno. Aiden. Mag-ingat ka. Aiden. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Aiden. Aiden, manatili ka sa tabi ko. Dapat ayos ka lang. Binibining Lin. Dalhin si Aiden sa Linwood Hospital. Ngayon na.
Stella Lynn, ano ang passcode para sa mga pantalan ng pamilya Lin? Isang dayuhan na tulad mo, ay naghirap pa para nakawin ang mga lihim na daanan. At ngayon ay naglakas loob kang sirain ang pamilya Lin. CJ, ayaw mong magsalita. Kung gayon, mamamatay ka. Gusto kong makita mong subukan mo. Gawin mo ang iyong galaw. Dalhin ninyo siya. Stella, okay ka lang ba? Tatay, Binibining Lin, may masamang balita. Tungkol ito kay Ginoong Lo. Nasa kritikal na kalagayan siya. ano? Sino ang narito para kay Aiden Lu? Ako. Binaril sa dibdib ang pasyente. Napakalapit ng bala sa kanyang puso. Maging handa ka sa pinakamasama. Stella, halika, umupo ka. Stella, tandaan mo, noong unang pagdating ni Aiden sa ating tahanan, 6 na taong gulang pa lang siya noon. Sira-sira at kupas na ang kanyang damit. Pero lagi siyang nakatayo sa harap mo, ipinagtatanggol ka. Sa totoo lang, bago pa siya dumating sa pamilya Lin, mas mahirap pa ang buhay niya. Maaga namatay ang kanyang mga magulang. Lumaki siya sa isang ampunan. Nabubuhay sa pagkalap ng mga recyclable. Sa taglamig, nanginginig siya. Nakayukong nasa tabi ng basurahan. Pero hindi siya kailanman namaalamos ng makakain. Kaya pala, naalala niya ng matagal. Ang kabutihan ng isang pirasong pancake. Nang maglaon, naunawaan ko. Sinubsob niya ang sarili sa pag-aaral ng martial arts at business management. Hindi dahil gusto niyang makipagkompetensya. Natatakot lang siyang hindi siya sapat. Para maprotektahan ka. Minsan, siya ang tumanggap ng bugbog para sa iyo. At nabali ang 2 tadyang niya. Nakahiga sa kama ng ospital, nagmakaawa siya sa akin. Na huwag sabihin sa iyo. Ang batang iyon ay may mabigat na pasanin. Siya lang ang nagtitiis ng bawat hirap, pero mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa sarili niyang buhay. Malalampasan niya ito. Para sa iyo. Gagawin niya. Aiden. Matagumpay ang operasyon, pero kailangan niyang makaraos sa observation period ngayong gabi. Aiden, huwag kang mamatay sa akin. Aiden. Stella, kailangan ko nang umalis. Kailangan mong mabuhay. Hindi. Huwag kang umalis, Aiden. Huwag mo akong iwan. Nabawi na natin ang mga lihim na daanan. Ligtas na ang pamilya Lin. Gumaganda na ang lahat. Pakiusap, nakikiusap ako. Huwag kang umalis. Stella, kailangan kong marinig mong sabihin ulit yon, na mahal mo ako. Mahal kita. Matamis, ba? Oh, di ba? Sino ang mag-aakalang itong ketchup na ipinahid sa iyo ay mukhang totoong dugo, anak? Aiden, sa ganitong pagkakataon, niloloko mo pa rin ako. Stella, nagkamali ako. Stella, pangako. Hindi na kita muling lolokohin. At Stella, mahal din kita. Dati kong iniisip na ang pagprotekta sa pamilya Lin ay nangangahulugan ng pag-asa sa mga armas at plano. Hanggang sa nakilala ko si Aiden, doon ko nalaman na ang pagkakaroon ng minamahal sa tabi mo, mga payapang araw, at isang pusong puno ng pagmamahal, ang tunay na kasiyahan.